bago ko manarating yung deep knowledge and understanding when it comes to the field of spirituality, ay marami pa akong naranasan na hindi maganda sa buhay ko, lalong-lalo na sa love life ko. Doon ako natuto at doon din ako nagsimula dahil sa pagiging curiosity ko at sa pagiging totoo ko when it comes to love. Dahil lahat po tayo in this physical world, magkapareho po yung tanong sa buhay natin. When it comes to our love life, sa love, magkapareho po yung tanong, pero yung sagot po ay magkakaiba according po sa pagiging unique natin individually. As a human, nakalimutan po natin na we are all individual, unique. Mayroon po tayong individual na uniqueness sa sarili natin. Pero dahil nga sa modern technology, kung ano yung trending, yun po yung ginagaya-gaya natin. But we are all individual unique kung magpakatotoo po tayo sa sarili natin. Sa buhay kong ito, marami pa akong dinanas. Lahat po ng fear ng tao ay pinagdaanan ko, which is bringing me into the deepest darkness of my life. Dahil lang po yan sa pag-ibig. In my love life, dahil love yung nagturo sa akin para magpakatotoo at i-turn lahat ng darkness into the light because of love. Kung bakit in my relationship, yun yung naging apektado sa pagtahak ko in a field of spirituality, but this is also the reason why I become success sa field of spirituality dahil sa mga taong nanakit sa akin. Kung wala sila, hindi ako naging successful dahil sa mga rejection nila, sa pain, yung iba nga yung iniiwan ka na walang paalam. Na sila yung mga tao na minahal mo ng totoo at sila yung mga tao na binigyan mo ng authority na saktan ka. Dahil kung mahal mo, hayaan mo sila na mamili kung ano yung gusto nila na mangyari sa buhay nila. Either they want to stay or they want to go. Pero ang masasabi ko lang ay maling tao po yung sinaktan nila. Dahil yung pain na dinulot nila sa buhay ko ang nagiging dahilan kung bakit ako naging ganito. Dahil yung pain na yun ay nagiging courage and strength ko para itama yung mga mali. Para makita ko yung liwanag in the time of darkness. Kaya sa mga tao na nanakit sa akin, nagkakilala tayo for a reason and purpose. Dahil yun sa mga individual trauma ng isang individual na tao, kung bakit kung makilala nyo ako at makasama nyo ako, minsan nagtitrigger yung pain, yung wound sa sarili nila na nagkukos po siya ng heartbreak through our individual ego. Yung parang dahil po ang isang tao kapag galit po, may galit sa puso. Dahil po yan sa trauma, past trauma niya na hindi pa yan narinig sa sarili niya. Kapag na-meet niyo ako, there is a reason and purpose para tulungan ko sana kayo to heal the wound
ng mga past trauma nyo, but sometimes it will trigger. Dahil po yan true energy. Hindi ko din naman yung sinasadya na mag-trigger sa sarili nila. Dahil true energy kasi sa love life natin, dapat yung page of energy is equal para in this physical world, equal give and take po dapat. Ang dalawang tao na nagmamahalan, equal give and take po sila sa relationship. Kasi unang-una po, naghahanap ka po ng makakasama mo habang buhay para mahalin ka, yung may mag-aalaga sa'yo, yung iingatan ka. So, the same equal things din naman yung hinahanap ng isang tao. The same din naman yun. Kung ano hinahanap mo, halimbawa kung lalaki ka, syempre may hinahanap ka sa babae na gusto mo yun. So, sa side po ni girl, ganun din naman po yung gusto niya. Equal. Pero ang nangyayari po, through the fear of individual human dahil po sa pag-trigger ng trauma nila sa buhay, sa sarili nila, nagkakaroon sila ng fear. At ang nangyayari dun ay tumatakas po sila instead of doing proper communication to solve the problem. Tumatakas po sila. Kung bakit yung cycle ng problem o yung trauma niya ay hindi po siya nagkakaroon ng proper solution dahil po takas siya ng takas. Kaya yung cycle ng problem na yun ay paulit-ulit. Darating ang araw, babalik at babalik pa rin yun. Yung the same situation, the same problem sa isang tao hanggat sa araw na marunong po siya magpatawad. To release all the negative energy and to heal the wound sa puso niya. Kaya dun sa mga tao na nanakit sa akin, maraming salamat. Dahil kayo yung naging inspirasyon ko para magkaroon ako ng courage and strength na itama yung mga mali. Kayo yung naging inspirasyon ko. Dahil kayo yung mga tao na gusto kong tulungan. Pero yung to accept ay nakadepende sa inyo individually. Kung tatanggapin nyo yung tulong ko or hindi. Nasa inyo po yan individually. Lahat ng fear caused by darkness is very painful na it put you from suffering. Kaya lahat po yun na turn ko into the light dahil ayoko na pong mabuhay into the darkness. Gusto ko po mabuhay sa liwanag na puno ng happiness. Kaya natuto po ako magpatawad, to delete, and to illuminate all the negative energy and the attachment of energy sa sarili ko. Dahil kapag marunong ka magpatawad, ay magkakaroon ka ng mapayapang pag-iisip at magiging masaya ulit yung pakiramdam mo dahil alam mo na may dahilan kung bakit nawala sila sa buhay mo, kung bakit nakilala mo sila for a reason and purpose. And meron din kasi silang, although na iniwan ka, sinaktan ka, pero meron yung positive na nagdudulot pa rin sa atin individually kung i-analyze natin every situation. Huwag lang po kasi tayo mag-focus sa negative effect ng breakup, but we need to
understand the whole story and all the event, kung ano ba yung naidudulot niyang maganda sa atin ng salitang breakup. Ang beses pa lang kasi tumibok yung puso ko na nagpakatotoo ako sa sarili ko. Pero wala busted pa rin ako. Kasi yung kung sino pa yung taong minamahal mo, sila pa yung iniiwan ka, pero yung mga tao na ayaw mo sa buhay mo, sila naman yung habol ng habol sa'yo. Kasi yung tao na tunay na magmamahal sa iyo ay yung tao na mas gugustuhin niyang makita na nakangiti ka, na masaya ka, kaysa lumuluha ka. Yung tao na handa kang ipagtanggol, yung tao na hindi ka iiwanan sa panahon na kailangan mo siya. Yun yung tao na tunay na magmamahal sa iyo. Kaya, the right person is darating sa tamang araw. As long as we are open to receive a love and huwag po tayo matakot magsimula ulit kapag nagkaroon po tayo ng bad experience sa nakaraan. But we need to learn on how to forgive para po makapagsimula tayo ng panibago. That is, restart of your life. Every kasi nagpo-forgive tayo sa mga tao na nanakit sa atin at nagpo-forgive tayo sa sarili natin. Nagkakaroon po tayo ng brand new beginning sa buhay natin. At lahat ng tao kasi nananakit sa akin, lahat yun sila pinatawad ko na dahil po ayaw ko na magkaroon ng attachment sa mga negative energy and sa darkness. Kasi po, kapag sa relationship kasi, once na mag-break up sila, may break up, yun yung stage of self-realization, both party. Kung ano ba yung mali, bakit kayo nagkahiwalay. Pero dahil nga sa pride and ego ng isang individual na tao, kung bakit nagkakaroon ng fear na itama yung mga mali. Pero kung i-overcome mo yung fear mo, andun yung true happiness behind of that. Kasi yung fear ng tao ay maihalin tulad mo siya sa isang malaking bato na nakaharang sa harapan mo. Hindi mo makikita yung sa kabila hanggat hindi mo yan tinatawid, hindi mo yan overcome. Pero always remember na there's nothing behind the scene. Kung magiging matapang po tayo harapin yung isang fear natin to overcome it. Pag na-crossover mo na yung fear mo, doon mo ma-realize na, ay, wala naman talaga pala sa fear. Wala naman talaga pala doon sa kabila. Pinapangunahan lang tayo ng salitang fear, ng takot, pero there's nothing behind of that. Kaya huwag niyo pong hayaan yung sarili niyo, napigilan kayo ng takot niyo para makita niyo yung true happiness niyo sa buhay niyo.